ang mga nanay Balusena. Ako na may pauwi. Hindi na kami nadamot ng mama. Hi guys! Ako si Mahal at welcome back sa aking channel. So for today's vlog po ay bibisitahin po namin ni Papa si Mama. So tara po. Ako po ay kukuha na itong kandila. Dadalhin po namin ni Papa. Mga 3 po siguro. Akin, kay Papa, tsaka kay Ate Pia. Tsaka po, posporo na lang po ani. Tsaka po posporo. Tsaka po posporo. Nandito na po kami sa sementeryo at si Papa daw po ay manghihiram po muna ng haras ng panggamas po. Gawa po ng malalago na po ulit yung damo po dito sa kwan po ni Mama. Nandito pa po yung kandila po na sinindihan po namin ni Ate PM nung last po namin punta dito. Parang pwede pa ito sindihan. Ayusin yung dulo. Bali, ang plan po talaga namin ay pupunta po kami dito kay Mama ay kapag po dumating na si Ate PM sa birthday po sana ni Ate Kim, kaya lang po ay hindi po pala siya makakapunta at busy po sa trabaho. Aside po sa busy po siya sa work ay busy rin po sa pagre-review para po sa kanyang board exam. So ayan, good luck Ate PM and pray na makapasa ka sa board exam. Ayan na po si Papa. Nakahiram ka po. Buti po nakahiram. So baka po sa susunod na lang po si Ate PM makakapunta rito. Kami naman po ay paluwas sa after po ng birthday ni Ate Kim, papunta po kami ni Papa sa Maynila. Parang okay pa naman po Papa yung pinturahan eh. Yung last po na pininturahan ay nung pong November pa. Si Tito Eric po na yan ang nagpintura. Isindihan na po namin ni Papa yung kandila. Mag-18 ka naman ngayong September, ngayong November eh. Papa, hindi po na pala ng aking dalaga. Ibig sabihin po ay si Mama po ay 18 years na rin wala. Pinabalik lang po ni Papa yung haras po na hiniram po niya. Baka po sa isang araw na lang po ulit kami nito bumalik para makapaglinis po ulit. Kami po ay sumaglit lang po dito. Si nanay po ay walang kasama sa tindahan kaya mabilis lang din po kami. Parang ito ay pwede pa. Ang daming ibon. Marami po dito itong ibon.
Lagay ko po dito sa taas. Oops. So, explain daw po ni Papa yung reason or yung nangyari po sa kay Mama since marami pong nagtatanong. Sa himal lang pagkamatay ng mama ay simula nung pinanganak ka ay kaya di normal naman ikaw na lumabas. Kaso di ba yung sumunod na yun yung inunan. Tinatawag na inunan bagayin o inunan yung bahay bata. Opo. Ay hindi pa lumalabas. Yun natagalan lumabas yun. Ayun pala yung tinatawag nilang eclampsia yata yun. Yun nakadikit na sa sa matres. Kaya hindi nalalabas. Ay ang ay nakat na yung pusod mo na paghiwalay na kayo. Ay siya ay nasa ospital sa Claro. Iluluwas pa ng Lucena, malayo. Ay dito naman dati noon ay mahirap pandaan. Tapos ang biyahe po puntang Lucena yung mga 4 hours to 5 hours pa. Ayun, naubusan ng dugo. Ayun, siguro yung nagkaano na rin kung naubusan po ng duguhan eh. Kaya ayun po. Siguro yun din lang siguro yung dahilan na ganyan. Wala namang may kagustuhan na mangyari yun. Siyempre, ano din naman ng mga kasama din ng mga nanay, mga tatay. Yun ang nangyari. Tawag yata doon yung eclampsia yata. Yung cause of death po ni Mama ay nakalagay po sa kanyang death certificate. Kaya lang ay hindi ko po masyadong mabasa at kuha na siya. Fade, parang fade na. Parang nagfi-fade na po. Ay ganyan. May tawag sila doon ay dumikit nga yung inuna. Yan. Kaya po yung birthday ko ay death anniversary rin po ni Mama. At that time mahalay ako ay nagtatrabaho nun sa Robinson Ortigas sa supermarket. Nanganak ng umaga ang mama, di kausap po pa, noon naiusap pa yung dikipad lang ay tat lang ay ng mga tito yun, ng anak na si ate, congrats kuya. Okay, salamat naman. May nag-text na naman, ako hindi mapakalit talaga, text na naman. Nasa hospital na uli sila nanay. Bakit naman? Hindi pa daw lumalabas yung inunan, kailangan iluwas. Ayun. Nangyari nun malay ang mga nanay pa Lucena. Ako na may pauwi. Hindi na kami nadamit ng mama. Dumating ako sa atin, doon sa bahay natin. Hindi natin sa kwarto namin dati. Pasok ko, pinakad kitulog na tulog. Pero gandang anghel naman na ito parang ako nalulungkot at wala na ang mama. Kasi lagi po nilang sinasabi na mas kamukha ko raw po si Mama. Oo, makakawig mo naman ang mama talaga. Mas kamukha ko po si Mama. At nung time dati noon mahal, dapat ako'y matagal na nung makapag-abroad. Mga anak na mama. Sabi sa akin ng mama, ay saka ka na mag-abroad pag ako'y nanganak na. Ay nangyari naman na yun, ay hindi na, parang nawala na ako ng gana nung mag-abroad. Pero yung mga kasama ko nung sa trabaho ko ay nasa abroad na sila. Ay ako parang nung nakita kita na alangan naman sa iiwanan ko pa naman si Baby Rose. Ay wala nang mag-iisa na. Sanggol na sanggol pa iiwanan. Pero ang mahal, nagpalaki na sa iyo ang mga nanay. Kaya talagang ako po ay thankful po kay nanay at tatay, tapos po ay kanila tito at tita. Doon ka na lumaki sa kanila. Sila po din yung nag-alaga po sa akin. At ako naman, sabi ko para naman akong na nandun lang ako sa atin. Tapos ako parang ang isip sa ko, bumalik na lang ako sa trabaho ko. Trabaho na lang ulit ako. Tapos ay si Ate PM po na yun, parang grade 2 po ni Papa. Ay yun po ay sinama po ni tita sa Samar. Doon naman siya nag-elementary. Yun po ay sa mother side naman po kanila mama. Doon po siya nag-aral from grade 2 hanggang grade 10. So sa Ate PM po ay nasa bago pala, pinagtatapos siya. Nagpatato ako ng pangalan niya ng ate. Princess Shin. Ayan. So ayun, sana po ay nasagot po yung mga tanong po ninyo. Marami tao pong nagtatanong ay kung nasan po si mama or ano pong nangyari kay mama. So ayun po.
At ang aking dalaga ay mag-18 years na. This coming November 11. Magka-college na yan. Thank you, Lord. Hindi mo ako tumagmaka. Parang hindi masyado. Kamukha ko si Ate Pei. Parang masawid ko nga po si Mama dun sa picture. Di ba po merong picture na nasa akin? Masawid ko. Si Ate Pei may mix. Okay, kaunti lang. Kami po ay pabalik na ulit. Kami po ay pauwi na po ni Papa. Yan. Bye-bye, Mama. Kami po ay nandito na sa bahay. Ako po ngayon ay nagkakape. Ganda po itong tasa. With milky nuts. Oh, ang kape pa yan. Ano yung gusto mo po? Na masarap ko po ito. 55. Yun ako din pa ilawin sa lap. At ngayon po ay nire-ready ko na po yung mga gamit po na dadalhin ko po sa Maynila. Ito po yung mga requirements. Oh, check mo kung kompleto. I-check ko po kung kompleto na. Ito po yung malaki po at nilagay ko po dito yung chest x-ray ko po. Para magkakasama. Ito po yung aking chest x-ray. Oh, ayan na hindi natin itingnan ng plaka. Yun na result. Yung result po, dala ko rin naman po yung result. Pero ito kailangan din daw po. Kaya dadalhin ko. Yes. Tapos ay ito po yung mga requirements, mga original copy. Kaya alin Card, alin na PSA. ipapasa. Ito po. Card, PSA, good moral, certificate. Ano pa ba? Tapos yung result po ng aking x-ray, yung form po na galing po mismo sa KUP. Tapos ay 2x2 na picture. Ano 2x2? Ah, 2x2 picture. Ang i-ready ko na lang po mamaya ay damit. Tapos ako rin po pala meron ditong mga photocopy. May higit yung mayroong maletahan. Pagkapasok ka na yun ang dadalahin. Oo, yun po yung galing kay Nanay Susan. Bali, 3 envelope po yung dala ko. May nakita po akong video ay sabi po ay 3 envelope daw po ang dalhin. Yung isa po ay para po sa mga original copy. Ito po yung sa health information. Health information for students. Tapos ito po yung result ng aking x-ray. Tapos yung isang envelope po ay yung mga photocopy. Bali, dalawang photocopy po yung ginawa. Nabasa ko lang din po yun. Dapat tayo ilagyan mo ng panunda yung Sinunod-sunod ko na lang. yung ipapasa mo sa envelope. Para hindi mo nang pupuklasin kung alin din. Yung original, yun baga ipapasa mo. Lagyan mo ng pananda yung envelope. Para hindi mo na ang Tapos ay dito po sa may bulsa ay dala ko po yung ID ko. Just in case kailangan. Si nanay po nagtatawat 4 na beses daw po palang hinikab dun sa video. Kaya ako inaantok mahal. Nung ine-edit ko po yung ilan tatlo? 4? 4 na beses pong humikab. Ay, inaantok ko eh. Yung po palang envelope ay tatanggalan ko ng price. Meron pala. Tatanggalin ko na po. Si Ate PM po pala ay nasa Batangas po ngayon.
siya daw po ay nagpa-facilitate ng kanilang team building. Ay baka hindi po namin ma-meet sa Maynila at busy. Nasa Batangas. Malayo. Open ko. Naandar pa. Natry ko ito. Ngayon nga po pala yung Sabado pa lang. Akala ko yung Linggo na. Sarap. What's that? Si Andres po ay nanonood ng dinosaur. Favorite po niyang panoorin ngayon. What? Where's the T-Rex? Oh, yun. T-Rex. Ano yun? Baby T-Rex. Wow. Si Tito Eric po ngayon ay magluluto na po ng ulam. Ito mahal ay binili ng tatay kanina doon sa may tabing dagat. Thank you, tatay. Sariwa. Tatay po tuwing umaga ay pag hindi po napunta sa palayan ay sa dagat po napunta. May nakita siyang mga bagong huli nito. Tatay kumuha Tito White ng katmon. Gusto niya may sabaw. Sina Tito Tara shoot po ni Andres ay nag-e-bike ay kumuha po ng katmon. Yan malati gagamitin pang asin. Oh. At Sarap ilang po lalagyan ito. ng sili, asin. Ayun. At ilang ito maluluyahan. Tapos yan, lalagyan natin ng pang-asin. Isasabay na din pagluluto. Gusto po ni Tito ay may sabaw at para kay nila Bobby po. Sinigang. Kayo paluwas na mahal bukas. Ang papa. Mag-e-enroll na. May kitigay masasamahan ng papa. Oh. Kasi tatanong mo sa papa doon, yung paano sakayan, pagbaba. Para may idea pa rin. Yan at nakasalang na po itong isda. Nilagay na rin po yung katmon. Meron na rin pong siling green, luya at asin. Tapos ay si Tito po ay nanalbos. Kumuha po ng talbos po. Ako mahal ay nanalbos ng kamuting daging. Ayan. Yung sa tanim ng tatay. Diyan lasarap ng tindahan natin. Ilalawak din po ni Mama. Pagkaluto na yung ano ito, madali lang. Sino man po yung maluluto na. Summer.